So nandito na tayo guys sa ating browser, which is yung gagamitin nating browser is yung Google Chrome. Click natin ang Google Chrome. Then mapupunta na tayo dito guys. So i-type natin sa bandang itaas ang LTO portal. Then ang lumalabas, which is ito yung LTMS Online Portal LTO. So yun yung i-click natin guys para mapunta tayo sa dashboard ng LTMS. So ito guys, nandito na tayo sa dashboard ng LTMS. So ang gagawin natin guys is i-click natin yung register now. So kung meron ka naman guys na may account ka na guys sa LTMS portal, so ang gagawin natin guys, i-click na lang yung login. So which is first time para natin mag-register. So i-click natin ang register. So nandito tayo guys, napunta tayo dito guys sa terms of agreement. So nandyan guys naglalaman ang mga terms of agreements sa LTMS. So ngayon guys, scroll up natin guys. Then i-click natin yung box, yes I accept. Then i-type din natin yung code sa bandang ibaba sa box. So pagkatapos nyan guys, so click natin yung next para mapunta tayo sa another page ng LTMS. So nandito na tayo guys. So ito yung registration. So pag individual ka naman guys, so yun yung i-click natin guys. Pag group naman, ito yung sa baba. So which is individual lang ang natin guys, which is yung license lang natin ang i-register. So yun yung i-click natin sa bandang itaas. So ngayon guys, pag click natin yan guys, so mapunta na tayo dito guys sa enroll individual. So meron niyang apat na step bago ka matapos sa sa pag-register. So sa bandang ibaba guys, makikita nyo, do you have a Philippines driver's license? So which is ang gagawin natin guys, yes. Click natin yan. Then pipil upan natin to guys yung binigay na na form ni LTO. So ngayon, i-type lang natin guys yung driver's license natin. So ito guys, sample ko lang itong nilagay ko dito guys ha. Then expiry date. Then yung yung serial number. So ang gagawin natin guys, itong sa expiry date, kailangan make it sure tayo na ilagay natin ng tama yung yung nilalaman sa ating driver's license. So sa bandang likod guys, dyan makikita guys yung serial number ng driver's license natin. So ngayon, pag makita nyo na doon, so itatype natin dito sa box. So sa bandang ibaba naman guys, disregard na natin yan guys. So kasi hindi na natin kailangan yan kasi hindi naman group yung in-apply natin. So yun kaya guys, so gagawin natin guys is proceed na tayo guys dahil i-disregard na natin yung pangalawa. So ito guys, next natin guys. So ayan. So ngayon i-enroll individual. So ang gagawin natin dito guys is i-type lang natin yung last name natin, then first name, then middle name. So sa bandang ibaba naman guys, ito-type naman natin yung date of birth. Then, so simple, lalaki tayo, so ilagay natin yung male. So ngayon guys, scroll up natin guys. So sa bandang ibaba naman guys, makikita natin ang mother's maiden name. So ibig sabihin ng mother's maiden name guys is ito yung pangalan ng pagkadalaga ng ating magulang or nanay natin. So i-type natin yung last name, then first name, then middle name. So pagkatapos dyan, ang gagawin natin is magne-next na naman tayo para mapunta na naman tayo sa another step ng application natin. So ngayon next natin, so napunta na tayo dito guys sa sa contact information. So sa contact information guys is kailangan natin ng email address. So kasi ito yung pinaka-importante guys dahil dito magpapadala si LTO ng notification para sa atin.
So ngayon guys, type natin ang email ad natin. And then, so i-confirm lang natin para sigurado. Then, sa area code naman natin guys, yun naman yung ibababa natin guys is yung +63 dahil area code niya ng Philippines. Susunod, i-type natin ang complete mobile number natin. Kasi yun yung pinaka-importante talaga guys. Dito kasi mag-notify si LTO guys na mga information na galing dito sa ina-applyan natin na LTO portal. So, very simple lang naman guys. Kung talagang masundan nyo lang step by step ito guys. So, ngayon ang gagawin natin is click natin create account. So, ayan na guys. You are successfully registered. So, please click the link sent to your email within 24 hours.